Habang Maynila, merong Mayor Alfredo Lindate, ang Davao City hanggang ngayon may dirty Harry, Rodi sa kanyang mga kaibigan, Berdugo sa kanyang mga kaaway. Republic of Davao ang bansag ni Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang lungsod. Dito, siya ang bida. Ang kanyang salita, ang batas. Bawal manigarilyo, bawal magpaputok kahit pa bagong taon, bawal magkalat. Wala, alam na ba di ay? Tapos. Kung siya ang masusunod, lilipulin niya lahat ng kriminal. Walang dudang siya'y kinatatakutan, bagamat tila marami rin ang sa kanya'y nagmamahal. Paano'y huling-huli ni Duterte ang kilitin ng kanyang mga kababayan, ang kanyang imahe, pinapabango palalo ng mga hindi pangkaraniwan niyang gawain, tulad ng paggala sa syudad na nakamotorsiklo, kahit pa con todo backup at kumpleto bodyguard at security. Isa sa mga paboritong tambayan ni Duterte, ang bilihan ng mani sa Bolton Street. Iliguway sa mani? Dito ako pala. Kliyente ko ito nung abogado pa ako, araw-araw dito. Strikto si Duterte pagdating sa kalinisan, pero siya naman itong panay ang kalat. Mahilig ako magbalat, tapos magkalat. Pagki saan? Eh, di ba bawal? Bawal magkalat dito? Ay, balisan nila pagkatapos. Ha? Balato mo nga sa mayor ng Davao, no? Kung timbalan. Dahil ilala po mawali si nila. Hindi tulad ng karaniwang opisyal ng gobyerno na formal kung kumilos sa publiko, natural si Duterte. Kahit nga pagkain ng paborito niyang prutas, hindi siya nahihiyang ipakita. It's the fruit of understanding. You let it go in the system to say, the under will always stand. Huwag kayo magdroga, ayaw pagdroga. Pero marahil ngay ito ang ginusto ng kanyang mga taga-suporta. Pilyo, medyo barumbado, karakter. Had already some misgivings about how Mindanao was set up. Suportado na mga negosyante si Duterte. Nalinis niya raw kasi ang Davao, napatahimik. The confidence of the businessman goes with him. Mayor Duterte has a strong leadership. So he was able to discipline the bad elements.